Hello mga kaibigang oso, it's me again, Penny, at ito na nga po yung araw na ako po ay babalik na sa Japan. Ito nga po ay June 11, 2024 at madaling araw nga po ay umalis na kami dito sa aming bahay. Bali nga ho, 4:30 ng madaling araw ang aking biyahe papunta ng Naiya Airport. Maganda nga po ng aming nadaanan, ari nga po ata ay Mount Makiling. Ang biyahe ko talaga ho sa airport ay alauna pa ng hapon. Inagahan nga lamang ho namin ang pagpunta ng Naiya dahil nga po traffic talaga sa amin. Gusto ko nga rin hong makauwi ng maaga itong mga naghatid sa akin na talaga nga naman hong nakakapagod ang mahabang biyahe. Bali Terminal 3 nga po ang aking departure, akyat kami ng 3rd floor. Sanay na nga rin hong maghatid ang inay at saka sumundo dito sa airport, kaya naman po kami ay parang normal na lamang din po dito. Nang kami nga ho'y makakyat na sa 3rd floor ay hinanap naman ho namin yung gate ng aking airline. Hindi ho pala sa Terminal 3 ay pwede mo pang isama sa loob yung mga naghatid sa iyo bago ka nga ho mag-check-in. Dapat sana nga ho hindi na sila sasama sa loob, pero nung nagtanong nga po kami doon sa gwardya ay pwede pa naman daw pumasok. Ilang minuto lamang din ho'y nakalampas na ako sa immigration at pumunta nga po muna ako dito para kumain dahil medyo maaga pa po talaga ako. Ang style ko nga ho pag nabalik ng Japan ay gusto ko po sa airport na laang nag-iintay para nga po kung may mga changes sa flight ay naririnig ko nga po agad at makakapag-adjust nga po ako agad. Ay kumain nga muna ho ako din bago ko nga hanapin yung aking gate at maaga pa naman po talaga ako sa aking flight. Hindi na nga rin ho pala ako umiiyak kapag inihahatid ng aking mga magulang dito sa airport dahil ako naman po'y nasanay na. Yung akin naman hong mga magulang at mga kapatid tsaka yung mga iba kong pinsan ay sanay naman ho sa akin na ako'y malayo. Kumbaga sa kwan ho tayo'y alipin ng pera ay wala ho tayong magagawa. Talagang kailangan i-accept natin yung ating destiny na tayo po ay nag-a-abroad. Hindi na nga lamang din ho ako sa airport bumili ng kaunting pasalubong. Total wala naman ho talaga akong dalang maleta. At least nga ho kahit dito ka na mamili basta't ikay nakalampas na ng immigration ay hindi naman na ho tinitimbang yung mga mapapadagdag mong binili. Ito nga lang ho yung una kong beses na umuwi ng Pilipinas na walang kadaladalang maleta. Bale ito nga pong pag-uwi ko kaapat ko ng pag-uwi sa Pilipinas. Pasalamat nga din po talaga ako dahil yung hawak kong visa ay allowed naman umuwi every year basta't ikaw ay may pambayad sa iyong ticket. Yun nga hong bawat pag-uwi namin sa Pilipinas kada kami ay magbabakasyon ay sarili ho naming bili yung ticket. Basta ho ikaw ay papayagan ng mga bossing na magbakasyon at kung ilang araw ay wala hong problema basta't ikaw ay may pera. Yun nga lamang ho, minsan kapag marami talaga ho kaming gawa sa company or marami kaming trabaho, hindi ho pwede kagad umuwi ng sabay-sabay. Bali may limit nga ho kung ilang tao ang uuwi sa isang buwan. Gawa na nga ho, kami ay puro mga Pinay sa aming trabaho ay hindi ho pwedeng mawala ng tao sa production. Pero ngayon taon nga ho ay maluag sila sa mga gustong magbakasyon na Pilipino dahil nga ho hindi ganun kadami ang aming gawa. Tapos nga ho wala rin kaming OT kaya pabor pa nga po sa company namin ngayon yung mga gustong magbakasyon. Pero nung una-una nga pong kapanahunan na marami pa talaga kaming OT ay napakabihira nga po naming makauwi. Parang hanggang 2 or 3 tao lamang nga po ang pwedeng magsabay sa isang buwan na magbabakasyon. Syempre yun naman po ay nagbabago depende nga po sa sitwasyon ng kumpanya. Dini nga ho'y dumating na yung aming eroplano at eto na nga po nagsisipag-ayusan na at nagsisipagpilahan na nga po yung aking mga kasamahan. Ang tagal ko nga hong nagantay din sa gate, parang mga 4 hours akong nagantay pero okay naman po yun at wala naman nga pong delay na nangyari. Pansin ko nga rin ho ngayon, abay medyo mabilis na nga hong makalampas sa immigration basta't kompleto yung iyong dokumento or meron kang mga valid ID. Tulad nga ho ng alien card na hawak ko, tinignan nga lamang yung passport at saka yung alien card, wala na nga hong tinanong sa akin, lampas na kagad at tinatakan na kagad yung passport ko. Sa una nga ho yung kay kinakabahan dahil dami nga pong balita sa immigration na napakahirap nga pong makalampas at ang daming documents na hinahanap. Pero nga ho sa tingin ko kapag ikaw ay OFW at magbabalik ka lang sa dati mong employer ay wala ka pong magiging problema. Basta nga po meron ka ng dalang OEC tapos makapag-fill up ka na nga rin po ng iyong e-travel ay wala ka na pong magiging problema sa immigration. Ay kami nga ho din ay take off na para hong ako'y nahihilo sa pag-angat ng ating eroplano. Nang naka-stable na nga po kami ay ayan, kumain na nga po ako, bumili nga po ako ng noodles tapos binuksan ko nga po itong aking baong pinagong. Ari nga hong pinagong na ari ay plano ko talagang kainin dito sa eroplano at sabi ko'y masarap nga pong kaulam ng cup noodles. Wari ko naman ho'y solve ang aking gutom kaso nga lang ho ay di ni kahirap kumain sa eroplano, nasakit ho ang aking tiyan. Ari nga hong cup noodles na ari kapag di ni mo bibilhin sa eroplano ay 100 pesos ho ang presyo. Tapos may mga tinapay din naman ho silang available ay parang ako ho'y namamahalan kaya sabi
sabi ko aring pinagong kung ang ari ang aking kakainin. Nakikicharge na nga rin ho ako habang patuloy ang aming pagbabiyahe at kaunting oras na nga lamang po kami maglalanding na sa Japan. At ari na nga ho, ganun lamang kadali ang aking bakasyon sa Pilipinas. Nandito na nga ho ulit ako sa bansang Japan. Habang nga ho ako'y naglalakad, iisip din ho ako talagang sabi ko napakabilis din nga ng araw. Biruin mo ako'y nasa Pilipinas, ngayon ako'y nasa Japan na uli. Sabi ko nga ho ay mas gagalingan ko pa dito sa Japan para mas makatulong ako sa aking pamilya. Hanggang dito na lang muna.